Sumating po ang biyaya, awa, habag, pagkakala, katotohanan, kapayapaan, pagiging mula kay Abayaw. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng munting channel nito sa iba't ibang panig na buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan sa Ibayawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abayawa. Ngayon po ay June 30, 2025 at ganap na pong alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng aabuti na pangangaral ng The Assembly of Abayawa. At magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan, upang kayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral, araw-araw, Lunes hanggang Sabado. Alas 4:30 ng hapon sa Facebook Live. Magandang hapon po. Muli isang mabiyayang pakikinig at loobin ni Abayawa na mabukas siya ng pangunawa sa lahat po na naabutin ng pangaral na ito. Ang ating pong paksa sa hapon pong ito, kaunting kalaman sa kasulatan, unang bahagi. At ang unang bahagi po natin, o paksa natin, sabi ni Pablo doon sa sulat niya sa mga taga-Galacia, huwag niyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ng tao. Hindi. Ang nais ko ay malugod sa akin ng Diyos. Kung ang ikalulugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Pagpalain at ibahagi nawa sa ating Abayawa sa hapon pong ito ang isang buti at magandang balita na ihahayag sa atin ni Abayawa. Loobin niya na sa loob ng 6 na araw ay pagsalusaluhan natin ang paksang ito. Magandang hapon, Bro Emiliano Umali, Juliet Umali, Carlo Roll, Shirley Ragarisa, Brad Melchor Pasis, Brad Sam Rotoni. Magandang hapon po. Sister Vivian Bandoho Mana, magandang hapon sa ating lahat. Nais ko ay malugod sa akin ng Diyos. Sister Cristina Juarez, magandang hapon. Sister Loren Paulan Fernandez. Yan. Ang oras po natin, alas 4:26 ng hapon, araw po ng Lunes. Katapusan ng Hunyo, Brad Edmundo Umali. Ayan. Sister Chris de la Proskin, magandang hapon. Salamat ka po pala doon sa ating mga kapatid na nakasama po natin kahapon sa ating Zoom. Nagkamustahan, malaking bagay ho na sa loob ng isang buwan nagkaroon tayo ng pag-uusap. Nagkita-kita. Malaking bagay na po yan. Nasusunod natin yung kalooban niya na araw-araw na tayo nagkakaroon ng pangangaral, and then meron pa tayo sa loob ng isang buwan na makita-kita. Wala man tayong sabihin
Pero malaking bagay na nakita ng bawat isa, yung ating mga larawan, malaking bagay na yun. Sister Lisa Indenible Corsiga, Cecil Manyoso, magandang hapon. Nakukumusta natin yung mga kapatiran. Sister Lori Calderon, kasi dun sa ating pang-araw-araw na pangaral, hindi natin nakikita yung iba nating mga kapatid. Kaya nga, nasabi ko rin kahapon regarding dun sa pangumusta. Sabi ko nga ako, baka mamaya ako, pag ako nang umusta, baka iba yung maging dating, Kaya minsan, inaantay ko munang mangumusta yung ating mga kapatid. Saka isa pa, baka nga mayroong mga ginagawa rin. So, from time to time, sana magkaroon tayo ng komunikasyon bawat isa sa atin. Kahit sa pang-araw-araw, malaking bagay ho yan. Yung aking reels kahapon na yung bakal na nagpapatala sa kapwa bakal niya. Malaking bagay ho kasi yun, na nagkakausap. Baka mamaya may mga kapatid tayo na kailangan ang tulong, hindi lang naman financial, pwede ring advice, pero ganun ho Gawal Jeloy Pritz, Sister Jen L. Juarez, magandang hapon. Sister Rosly Bandojo, magandang hapon. Ayan po, alas 4:30 na yung ating oras. Puntahan na po natin yung ating paksa. So, ulitin ko lang po yung aking binasa. At sana loobin ni Abay Hawa na sa babaw nitong ating babasahin, sana ho ay maunawaan ng bawat isa. Sabi niya, huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ng tao. Hindi. Ang nais ko ay malugod sa akin ng Diyos. Kung ang ikalulugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. At bakit po ba ganito ang pagkakasulat niya? Sabi niya, huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ng tao. Pinakikita ho dito ni Abay Hawa, Brad Jesse Juarez, magandang hapon. Brad Wilfredo Bedes, magandang hapon. Ayan. So dito, kung titingnan lang natin ang nangyayari sa ating paligid, siyempre, unang-una sa mga reliyon. Kabaliktaran ho ito doon sa sinasabi o sulat ni Pablo dyan sa Galacia, Kasi sabi niya, huwag ninyong isipin na ang nais ko malugod sa akin ng tao. Hindi. Kumbaga, sinasabi na ni Pablo na hindi yung kaluguran ng tao ang nais ko. Hindi yung kaluguran ng tao. Doon sa pangaral niya. Alam naman natin na pinagkalooban si Pablo ng karunungan ni Abay Hawa para makapangaral. At marami ho talaga na sinasabi siya na pinakikita na talagang sabi nga ho doon sa 11, gusto kong malaman ninyo mga kapatid na ang magandang balitang ipinangangaral ko sa inyo hindi gawa lang ng tao. At hindi ko rin tinanggap o natutunan mula sa mga tao, kundi ipinahayag mismo sa aking iyawa siya. So doon palang makikita natin na talagang yung ginawa niyang pangaral, hindi para magbigay lugod sa tao. Nakabaliktaran sa nakita ko natin yan. Ang binibigyan mo kasi ng kaluguran ng mga mangangaral ay yung tao. So, hindi siya bayawa. Bakit natin nasabi na hindi siya bayawa ang katulad ni Pablo na si Abay Hawa ang binibigay niya ng kaluguran, hindi tao.
Bakit to? Bakit nasabi natin yun? Kasi tingnan niyo doon sa mga doktrina at saka sa mga aral. Tao ang nabibigyan ng kaluburan, hindi si Abay Hawa. Bakit? Kasi hindi naman aral ni Abay Hawa ang ipinangaral ng lahat ng reliyon. Walang aral si Abay Hawa sa lahat ng reliyon. Ginagamit lang ng reliyon ang mga sulat ni Pablo, sulat ni Moises, sulat ng mga propeta para doon sa kanilang mga sariling interes. Pero yung sabihin mo, yung aral ni Abay Hawa, wala. Kaya nga nabigyan ng kaluburan dyan, tao, hindi si Abay Hawa. Kaya sabi ni Pablo, huwag niyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ng tao. Hindi, ang nais ko malugod sa akin ng Diyos. Bakit si Abay Hawa? Sabi niya, ang nais ko malugod sa akin ang Diyos. Kasi ganyan din ang katuwiran nila Pedro, ni Juan, sabi niya doon sa 4:19-20 ng agawa. Datapot si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katuwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos inyong hatulan. Sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ng mga bagay na aming nangakita at nangakarinig. Kumbaga pinagbabawalan sila. Sabi ni Pedro at ni Juan, sabi niya, kung katuwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos, inyong hatulan. Sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ng mga bagay na aming nangakita at nangakarinig. Ang gustong mangyari kasi ng tao, sila ang masunod. Hindi po pwede. Kaya nga ang binibigyan ng kaluburan dito ay si Abay Hawa, hindi ho yung tao. Marami ho ang talagang masasaktan pagkasalita ni Abay Hawa. Diba? Marami. Hindi matanggap na maraming tao yung sinasabi ng Espiritu. Wala ho tayong magagawa dahil ang binibigyan natin ng kaluburan dito ay si Abay Hawa, hindi yung tao. Kung halimbawa, sa haba ng panahon na kinatitisura nila kung ano man yung narinig nila, hindi ho galing sa akin yun. Yun ho ay galing sa kasulatan na atin lang mong binabasa. Kaya yung iba, nawawala, hindi natin alam ang dahilan. Pero ang masasabi natin, marami ho talaga ang kaya nawala dahil doon sa laman. Ganun lang naman yun Magkalaban yung espiritu at saka yung laman. Hindi ho sila magkakasundo. Katulad halimbawa nitong ating pinag-aaralan, hinggil dyan sa pag-ibig sa ating kapwa. Marami hindi nagagawa yun. Alin ba ang dapat nating gawin? Yung bang mabuti o yung masama? Naturalmente, sasabihin ng mga kapatid, naturalmente Brad, yung mabuti. Sabi ni Pablo doon sa 2 Korinto, sa 5:1, sabi niya, alam natin na ang ating katawang panlupa ay parang bahay na ating tinutuluyan habang nasa mundo pa tayo at ito'y masisira. Sana ganito yung pananaw natin, mga kapatid, na itong ating katawang panlupa na ito parang bahay na ating tinutuluyan habang narito pa tayo. At ito ay masisira. Dapat aware po tayo doon. Masisira yan, magkakasakit yan. Dapat alam natin, dapat aware na tayo. Baka mamaya biglang nagkaroon tayo ng karamdaman, sisisihin natin si Abay Hawa. May mali. Kasi sinasabi na ni Pablo na talagang itong katawan na ito, sabi niya, ito'y masisira, sabi niya. Ngunit, alam din natin na may inihandang katawang panglangit ang Diyos para sa atin. Hindi ho sa lahat ng tao naghanda si Abay Hawa ng katawan na pang-espiritual o pang-espirito. Hindi sa lahat ng tao yan, hindi sa lahat. Meron lamang mga tao na magkakamit niyan,
Brad Rodelio Nava, magandang hapon. Sister Lolita Corsiga. Ayan. And then, sabi niya, alam natin na may inihanda katawang panlangit ng Diyos para sa atin na hindi mamamatay kailanman. Yan. Ang katawang ito'y ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Kasi, tama ho eh. Kasi nga naman, itong katawan na ito galing sa alabok at babalik sa pagiging alabok. Kaya sabi ni Pablo, ang katawang ito'y ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing tayo ngayon dahil pinananabikan nating maisuot na ang katawang panlangit. At kapag nangyari ito, hindi matatagpo ang hubad ng ating kaluluwa. Habang nandito pa tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa mga paghihirap, hindi dahil gusto na nating mamatay, kundi dahil gusto na nating magkaroon ng bagong katawan para mapalitan na ang katawang may kamatayan ng katawang walang kamatayan. 5. Ang Diyos na rin ang siyang naghanda sa atin para tanggapin natin ang bagong katawan at bilang katiyakan, zeal. Ito yung wala sa mga taong nasa laman. Ito, para makita mo natin. Kasi yung mga tao, hindi alam eh. Nalilito sila. Sino ba yung maliligtas? Kasi lahat nagsasalita, lahat nakiklaim, saksi, Iglesia ni Cristo, ADD, nakiklaim. Sila yung maliligtas. Seventh-day Adventist, Katoliko, lahat Protestante, nakiklaim sila na sila yung maliligtas, sila yung ililigtas. Pero ito ang wala doon sa mga nakiklaim. Ano yun? Sabi niya doon sa 5, ang Diyos na rin ang siyang naghanda sa atin para tanggapin natin ang bagong katawan at bilang katiyakan, ibinigay niya sa atin ang kanyang banal na espiritu. Ibig sabihin, kung wala po yung banal na espiritu sa atin, kung wala po yun, hindi pa rin ho tayo nakatitiyak. Hindi pa rin tayo nakatitiyak. Bakit? Wala ho yung banal na espiritu. Yan yung seal. Kasi kung halimbawa, ang lakad mo pa rin ay panglaman, wala yan. So, pagka inabot ka na ng kamatayan, na sinasabi ni Pablo doon sa 1, sabi niya, alam natin ang ating katawang panlupa, parang bahay na ating tinutuloy habang nasa mundo pa tayo. At ito'y masisira. Kung wala ho itong banal na espiritu na ito, yung pagkasira na yon, habang panahon na yon. Kasi wala yung banal na espiritu na siyang selyo. Selyo ho yun, yung banal na espiritu, yun yung pinakaselyo sa atin. Ito ang wala sa lahat ng reliyon, individual na tao, hindi mananampalataya, wala sa kapulungan, o kaya naman nasa kapulungan. Kasi hindi natin kiniklaim kahit kailan na kung tayo ay nasa kapulungan na, ay ligtas na. Di ba? Pwedeng mapahamak kahit ikaw ay nasa kapulungan. Kapag wala itong selyo na banal na espiritu, yung sinasabi ni Pablo, sabi niya, masisira itong katawan na ito. Itong katawan na ito na binibigyan ng halaga ng marami, masisira. Isang araw, masisira yan, mamamatay yan, o kaya magkakasakit, mamamatay. Masisira yan. Yan ang sinasabi ni Pablo. At alam naman natin yan. Wala namang nalingid sa atin eh. Sa bawat bansa, bayan, lahat merong sementeryo. Di ba? Merong libingan para sa Muslim, libingan para sa mga Katoliko, libingan para sa lahat. Di ba? Nauso pa yung crematory o cremation. So lahat alam ng tao na talagang mamamatay ang tao. Di ba? At yung iba, dahil alam nila na mamamatay sila,
ang ginawang taguan, simbahan, relihiyon, para doon sa pangakong buhay na walang hanggan. Ang problema ko, yung banal na espiritu na dapat sana ang magiging, ano sabi ni Pablo? Ito yung katiyakan, sabi niya. Para tanggapin natin ang bagong katawan at bilang katiyakan, ibinigay niya sa atin ang kanyang banal na espiritu. So, kung ang isa sa atin, sa kapulungan, individual, meron ng banal na espiritu, sabi ni Pablo sa 6, kaya panatag ang aming kalooban. Kahit na alam namin na habang nabubuhay pa tayo sa ating katawan, ay wala pa tayo sa tahanan ng Panginoon. Di ba? Panatag ang ating kalooban. Bakit? Merong banal na espiritu. Kung wala ang banal na espiritu, magulo ang isip. Hindi ka panatag. Wala kang kapayapaan. Di ba? Oh. Yun lang ang makapagpapanatag sa atin, yung banal na espiritu. Eh, paano yan, Brad? Pagka wala yun. Magulo ang isip. Di ba? Sabi niya dito, 7, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita, kabaligtaran yan sa nasa laman. Mas binibigyan ng pansin ng mga taong nasa laman yung bagay na nakikita. Yung bagay na inalok ng laman sa Kristo. Sambahin mo lamang ako, magpatira pa ka, bibigay ko sa iyo lahat. Diba? Kung ikaw ay nasa laman, binigyan ka ng laman na gaya ng ginawa niyang pagtukso sa Kristo, maaari makakamtan mo dahil nasa laman ka eh. Lahat pwede. At yan ang nangyari sa reliyon. Inalok ng laman ng mga reliyon, yung kanilang mga puno ng kayamanan, mga kapangyarihan, magagandang kapilya, magagandang katedral, inalok, ginarab, ayun. So lahat, yan yung, kung ang mga mananampalataya ay merong selyo o katiyakan, ay ang banal na espiritu, sa laman meron din. Ano ang palatandaan? Nagsiyaman. Yun o yung dahilan, nagsiyaman sila. Lahat, walang reliyon na hindi yumaman sapagkat kinol nila yung alok ng laman. Mas meron silang pagsunod sa laman kaysa banal na espiritu. Ano? Tuloy natin. Sabi niya, hindi kami pinanghihinaan ng loob kahit na mas gusto naming iwanan ng aming katawan at makapiling na ang Panginoon. Hindi lang talaga pupuntahan. 9. Kaya naman sinisikap naming malugod ang Diyos sa amin. Ano ba ang minimithi natin? Yung gaya ba ng sinasabi ni Pablo doon sa Galacia na sabi niya, ang tao ba o Diyos ang nais kong bigyan ng lugod? Hangad ko ba ang pagsang-ayon ng tao? Sapagkat kung ang hangad ko ay bigyang lugod pa rin ang mga tao, hindi sana ako naging alipin pan Kristo. Ang Biblia Tagalog 1978, sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo. Yan ang ginawa ng mga reliyon. Nagbigay lugod sa tao, hindi kay Abayaw. Kaya yung gawa ng laman, birthday ni founder, isinisilibra. Birthday ng mga miyembro, isinisilibra. Sino nagbigyan ng lugod? Si Abayaw ba? Hindi. Tao. Tao ang binigyan ng kaluguran dito, hindi si Abayaw. Tuloy natin.
Bebe, kaya naman sinisikap namin malugod ng Diyos sa amin, maging dito man o sa piling niya. Maging dito man o sa piling niya. Jis. Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ang bawat isa, hindi panglahatan. Nakatulad ng ginagawa ng mga reliyon. Ano sabi ng mga reliyon? Dito sa amin, sa iglesia, ligtas ka. Pero dito sa sinasabi ni Pablo, bawat isa tatanggap. Sapagkat harap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa. Maging mabuti man o masama, kailan? Nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. May tatanong ako, mga kapatid. Alin ba ang mas maganda? Yung hahatulan tayo ni Abay Hawa dahil tayo ay gumawa ng kabutihan o hahatulan tayo dahil gumawa tayo ng kasamaan? Dalawa lang eh. Wala siyang in-between, walang nasa gitna. Dalawa. Isang kabutihan o mabuting gawa at isang masamang gawa. Naturalmente, kung hindi ka gumagawa ng mabuti, ano ang ginagawa natin? Tanong lang mga kapatid. Kung wala tayong ginagawang mabuti, ano ang ginagawa ng tao? Naturalmente yung isa. So, alin ba gusto natin ihatol sa atin, Abay Hawa? Kasi ang sabi niya, ulitin ko, sapagkat harap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, mas nararapat na nahatulan ako doon sa mabubuting gawa. Kaya nga sinasabi ni Pablo, sabi niya, magandang balita, Biblia Tagalog, Galatia 1:10. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Ibig sabihin, gagawa tayo ayon sa kalooban ni Abay Hawa para si Abay Hawa malugod sa atin. Pwede bang malugod si Abay Hawa pagka tayo gumagawa ng masama? Hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kasalanan mismo ang nagtatakip sa kanya para, ano sinasabi niya ko doon sa isang talata? Sabi niya, 59:2 ng Isayas, kundi pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan nang siyang nagpapakubli sa kanyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig. Kaya alam nyo ba, lahat ng mga nananalangin na galing sa reliyon, yan ho ba pinakikinggan? Hindi ho. Lahat ng reliyon, wala siyang pinakikinggan. Bakit? Ano naging hindrance? Kasalanan. Di ba? Yung iba, nag-aakala, iniisip, na sila inananalangin, sinasagot yung panalangin nila, yun ho ay sa isip na lamang pinaniniwala ng mga reliyon na yung kanilang panalangin dinig-dinig may Abay Hawa. Paano mangyayari na wala yung selyo? Wala ho yung selyo, yung banal na espiritu na dapat sana ay nasa isang individual. Kasi pag wala ho yun, paano mangyayari ho? Nabinggin ka. At hindi ka naman magkakaroon ng banal na espiritu kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Di ba? Kaya, ang liwanag po niya sinasabi ni Pablo. Ano sabi niya? Sapagkat harap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa. Kaya kung halimbawa, ikaw ay tagapakinig lang, nakikinig ka lang, nanunood ka lang, tagapanood ka lang, o taga-syanawa ka lang. Ang tanong doon,
Ano ba yung nagawa natin na mabuti? Oh, para bigyan tayo ng nararapat. Kasi sinasabi ni Pablo ano sabi niya? Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran. Di ba? Kung halimbawa, nagtanim tayo ng kabutihan, tatanggap tayo ng iba yung kabutihan. Tatanggap tayo kay Abay Hawa. Kasi yung nararapat nabigyan Ganon din naman, kung tayo gumawa ng masama, tatanggap din tayo ng iba yung kasamaan. Di ba? O sana ipakita sa atin, ipaunawa sa atin ni Leo, hindi ibig sabihin na mo nanonood. Marami kasi nanonood hanggang nanonood lang. Wala talagang ginagawa. At minsan, yung mga tao na yon, dumating na sa punto ng salitang kamatayan na sinasabi ni Pablo doon sa Pangalawang Korinto 5:1. Sabi niya, alam natin ang ating katawang panlupa ay parang bahay na ating tinutuluyan habang nasa mundo pa tayo at ito'y masisira. So sinasabi niya talagang masisira yan, magkakasakit yan, masisira yan, mamamatay yan. Anong ginawa natin bago masira yan bahay na yan? Di ba? Kaya nga sinasabi natin, bawat segundo, minuto, oras, ano ba ang nagawa natin habang naandito pa sa mundong ito? Ang gusto ba natin yung hindi mabuti o yung masama ang ihahatol sa ating bayaro? Kasi haharap tayo Tatanggapin natin yung kung ano yung ginawa natin. Kasi pagkamatay ng tao, 9:27 ng Hebreo, itinakda sa isang tao ang mamatay na minsan pagkatapos paghukom. Akala ng marami, yung salitang paghukom, pagdating pa niya, hindi. Ang limano yun? Di ba? Kaya yung iba, umaasa doon sa sinasabi ng mga mangangaral. Na kasi, sabi nga ni Soriano, may 1,000 taon pa. Pero binigyan ng pag-asa ng 1,000 taon yung mga hindi nakakilala, yun daw mga tao na namatay na hindi nakakilala. Saan mo nabasa yun? Saan niya nabasa yun? 1,000 taon, kaya pala merong 1,000 taon para dun sa mga tao na namatay na hindi nakakilala sa Diyos. Di ba? Hindi ho totoo yun. 9:27 ng Hebreo, itinakda sa isang tao ang mamatay na minsan pagkatapos paghukom. Namatay ka, ang ginawa mo ay masama, naturalmente anihin mo kung ano yung ginawa mo. At kung mabuti naman, naturalmente, ang aanihin mo, ano sabi niya? Sabi niya dun sa 5:1 ng Pangalawang Korinto, ngunit alam din natin na may inihandang katawang panlangit ang Diyos para sa atin na hindi mamamatay kailanman. Mati ko yun. Pagkamatay natin, at tayo gumawa ng kabutihan, gumawa tayo ng mabuti habang tayo'y nabuhay, bago masira ang bahay na ito, itong ating katawan, may inihanda si Abay Hawa na katawan na pang-espiritu. Ito talaga mamatay ito So mga kapatid, sana mababaw ito mababaw itong ating pinag-aralan. Sana doon sa kababawan maunawaan natin. At sana ipaunawa ni Abay Hawa. Simple lang. Ano ba ang ating ginawa bago masira itong ating bahay na tinutuluyan ngayon? Anong ginawa natin dito sa bahay na ito bago nasira? Tingnan natin yung ating araw-araw na ginagawa sa buhay nito. Kaya nga, sabi nga ni Pablo, sa 5:9, Pangalawang Korinto 5:9,
Kaya't pinakanimithi namin na bigyan siya ng kasiyahan, kami man ay nasa tahanan o malayo sa tahanan. Kasi hindi. Kaya nga, naghahangad tayong maging kalungguran sa Kanya, maging tayo man ay nananan sa katawan o wala sa katawan. Yes, hindi. Kaya naman sinisikap namin malugod ang Diyos sa amin, maging dito man o sa piling niya. Ang hanapin natin, yung malugod si Abay Yahweh sa atin. Hindi tao. Kasi pagka ang tao ang nalugod at hindi si Abay Yahweh, eh siyempre malamang na hindi rin tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun po, mga kapatid, dati po ni Abay Yahweh bukas, ituloy po natin doon sa ikalawang bahagi. Ayan. Sino po ba ang hindi ko nababasa? Carlo Roll, Leonardo Corsiga, Shirley Bandojo Abrera, Lolita Corsiga, Sister Vivian Bandojo Mana, panatag po ang loob kahit may incoming missiles. O totoo naman yun, basta ikaw ay nasa iyo yung banal na espiritu. Belchar Pasis, libingan po bro. Ay man, malaking negosyo po ngayon. Death certificate. Nolitong Kuwa, John Mercor Siga, Sister Elizabeth Benz, magandang hapon. Sister Chris Grisola, sana ay ayan, gumaling ka na. Shirley Bandojo Abrera, Sister Chris, kamusta na? Ayan. Okay? So muli po, login po ni Bayawa bukas, tuloy po natin itong ating paksa. O tandaan po natin yung naging paksa natin ngayon. O, ano sabi niya? Huwag niyong isipin na nais ko ang malugod sa akin ng tao. Hindi. Ang nais ko ay malugod sa akin ang Diyos. Dapat to ang dapat ang malugod si Abay Yahweh para sa atin. Ibig sabihin, pagka gumawa tayo ng nararapat at kabutihan, si Abay Yahweh ay nalulugod para sa atin. Hindi tao. Kasi sa reliyon, ang nalugod tao hindi si Abay Yahweh. Oo. Hinahanap ng tao yung kaluguran sa kanya, sa tao, hindi kay Abay Yahweh. Ayun. Brother De Leonardo, salamat po, Abay Yahweh. Sister Lori Calderon, maraming salamat po, Abay Yahweh. Muli po, maraming po salamat sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Yahweh. Sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon magpakailanman. Siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalain, Abay Yahweh sa bawat segundong minuto, oras na ating pong nilalagi ito po sa mundong ito. Tandaan po natin, itong katawan na ating dala-dala ngayon, isang araw po yan ay masisira. Wala hong katiyakan, walang panahon o oras kung paanong si Yahweh o yung Kristo nagbababala ng Mateo 24, 21 ng Lucas, 13 ng Marcos para sa darating na 70 AD para doon sa mga Hudyo, no? Doon sa kanilang henerasyon. Ang babala sa atin ni Abay Yahweh yung sa atin, yung buhay na ito. Yan ho yung babala kasi wala na hindi naman tayo kasama doon sa Mateo 24, Lucas 21 at Marcos 13, hindi naman tayo kasama doon. No? At tayo nandun sa 9:27 ng Hebreo. Itinakda sa isang tao, mamatay na minsan at pagkatapos doon pag-uukom. Kung hindi natin maiingatan o hindi tayo makagagawa sa anumang paraan habang tayo ay nandito sa mundong ito at nasa katawang ito at hindi tayo nakagawa ng anumang bagay na mabuti, ay sinisigurado ng kasulatan na hindi ho natin makakamit yung buhay na walang hanggan. Kahit pa tayo nasa kapulungan. Tandaan mo natin yan.
hindi natin pinapaasa ang kapatid na kung ikaw ay nasa kapulungan, kilala mo si Abay Hawa, kilala mo yung pangalan niya, hindi ibig sabihin ligtas ka sa kasalanan. Kasi kasalanan ang dapat nating maligtasan hindi yung impyerno Oo. Tingnan ninyo, kahit wala ho yung impyerno, ako nagkaroon ng takot Hindi dahil dun sa impyerno. Nagkaroon ako ng takot dahil doon sa buhay na walang hanggan. Oo. Kapiraso lang yung buhay ko rito. And then, eternal. Kung ako ay magpapatuloy dun sa gawain ng laman, eternal death. Hindi ko na makikita o hindi ko na lahat ng ipinangako na napakagagandang pangako. May isang katawan na inihanda siya, papahirin niya yung mga luha, wala. Dito lahat, naranasan ng tao, problema, isipin, di ba? Samantalang yung pangako niya, meron nyo, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, tapos makakapiling mo siya. No? Hindi ako natakot dahil dun sa impyerno Kasi wala naman Doon sa buhay na walang hanggan, doon yung nagbigay sa akin ng motibo. At saka si Abay Hawa na rin yung nagturo, sigurado yun. Wala naman akong kakayahan sa sarili ko. So, loobin ni Abay Hawa, mga kapatid. Ayan. Sister Maria Victoria Morales. Ayan, salamat din. Calorol, salamat po muli, bro Eman. Brad Jesse Juarez. Tama bro, ang dapat maging goal natin ay yung buhay na walang hanggan. Walang iba ho Kasi kung dito lang, maikli yung buhay. Hindi pa natin hawak yan, yung buhay na yan. At tinitiyak ng kasulatan na ito galing sa labok, uuwi sa labok. Kaya yung iba, hindi talaga natatanggap na pagka ang tao namatay, talagang, sabi nga nung iba? Durog na durog. Totoo naman yan pagka hindi mo kayang tanggapin na yung isang kamag-anak mo namatay, anak mo namatay. Talagang maging durog yung pakiramdam mo, durog na durog ako, sabi niya nung iba. Bakit hindi? Wala, hindi mo alam kasi yung sinasabi ng kasulatan na talagang lahat ng tao uuwi dyan. Dapat maging handa ka dyan sa kamatayan yan. Kasi lahat pupunta dyan. Diba? So, ibig sabihin, kung gano'n na ang paniniwala mo, dumating na kamatayan halimbawa ng isa sa iyong mahal sa buhay, wala tayong magagawa dahil itinakda yan Nauna lang siya. Susunod din naman tayo. Diba? Pero kung wala yung banal na espiritu na magtuturo at aalo sa iyo, magko-comfort sa iyo, pwede mo nga sabihin, Brad, durog na durog ako. Diba? Yan ay salitang panglaman. Bakit? Wala ko siya bayawa. Pero mo, isang taon hindi ka makarecover dun sa kamatayan ng iyong anak na 12 taong gulang. Minsan nasisiraan ng bait yung iba. Bakit? Dahil nga wala si Abay Hawa. Wala nagko-comfort. Yun o yung sinasabing banal na espiritu. Sister Crisola, tama po ulan. Ayun. Muli po, maraming salamat. At sa lahat ng ating mga non-viewers, sa lahat ng inabot ng pangaral ito, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.